Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayo muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Maraming salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na, paano nga ba natin maiwasan ang mga nakamamatay na sakit o yung tinatawag na dreaded disease? Paano nga ba maiwasan ang mga sakit na nakamamatay? Especially ngayon, mga mahal kong mga kababayan, di ba? Pabata na yung mga namamatay. So, una, para maiwasan natin to, ito nga yung sinasabi natin na kumain tayo ng masustansyang pagkain. Prutas, gulay. So, kumain tayo nito. So, importante talaga yan. Iwasan ang mga pagkain na makolesterol. So, ano yung mga kolesterol? Gaya lamang ng mga pork at matatabang pagkain. No? Kasi, marami sa atin yan eh. Kasi may mga tao kasi mga mahal ko mga kababayan na mahilig sa taba. Totoo yan, meron talagang gusto nila lumulutang pa yung taba, di ba? Tapos, di ba, pares, sabihin ng nagtitinda lalagyan po ba ng taba? Ay, lalagyan mo, mas gusto ko yan, mas marami, di ba? So, iwasan dapat pala natin yan, yung mga ganung pagkain na matataba. Hanggat maaari, pigilan natin. Ano pa? Yung mga sobra matatamis, no? Yung sobrang matatamis na pagkain. Gaya ng mga number one dyan, yung ice cream. Ay talagang, masarap kasi, no? Okay. Wow. Kasi may masasarap talaga na maunang tikim mo pa lang ay napakasarap. So, paano mo ito mapipigilan? Baga, no? Sabi nga, bukas na lang. O, mga chocolates. No? Sino mga mahilig dyan sa chocolates, no? So, meron pa rin soft drinks. May mga tao kasi ang hilig talaga sa soft drinks. Pero tingnan nyo, sabi nga nila, bawat yung inom mo ng soft drinks na yan, ilang kutsarang, di ba, asukal ang nakakain mo. Grabe ang ng soft drinks. Tapos mapapansin nyo, kahit gaano karami yung mainom yung soft drinks, uwaw na uwaw pa rin kayo. Kasi natutuyo yung lalamunan nyo eh. Kasi nga, sugar yan yung matamis, no? So, iwasan din yung mga pagkain na may mga preservatives, no? Mga pagkain na may MSG or yung mga tinatak-tak-tak-tak natin dyan, di ba? Like, junk food. Maraming MSG yan, di ba? MSG yan. So, ano pa, yung maalat na pagkain. Marami po kasi yan. No? So, iwasan natin yung ganyan dapat pala. Iwasan natin yung mga pagkain na may mga preservative gaya ng mga tusino, hotdog, langgonisa, frozen meat. So, hindi naman sinasabi na huwag kayong bumili. Huwag kayong kumain. Pero sabi nga nila, kung makikita mo yung paggawa ng bagoong, ng patis, siguro baka hindi ka na kumain ng mga ganyan. Kasi hindi natin nakikita. So kaya, sana, hindi natin nakikita yung paggawa nila, kung malinis ba, di ba? So, hanggat maaari, hindi naman naman sinasabi na huwag kayong bumali. So, bakit ito ang mga kailangan iwasan? Una, cholesterol. Di ba? Nagdudulot kasi ito ng high blood. Pagbabara sa ating mga dugo, ugat sa katawan. Kaya, naka-atake tayo sa puso. Yung sila heart attack. At, pabata ng pabata, yung naka-heart attack. Diba? Marami po ngayon dyan, kaya sobrang init. Tapos, dahil sa pagbara ng mga dugo natin sa ugat, kaya tayo na heart attack. So, ano pa, yung mga ma-sugary food, no? Yung nagdudulot kasi ito ng diabetes. So, sa susunod, magpapadialysis na kayo dyan. Diba? Kasi nga,
ah, hindi nyo to iniwasan. Kaya dapat iwasan nyo to. So, preservative. Nagdudulot kasi ito ng cancer. Colon cancer. Halimbawa. Kasi, ano pala yung pagkain natin, may mga preservatives, tapos yung tinutukoy natin dyan na maraming dulot din yung mga pagkain ng matatamis. Hanggat maaari, iwasan natin to kasi hindi naman natin maiwasan, paunti-unti o wag natin kasi may mga rason lang, example, yung may diabetes sa amin, no? Namatay, sumalangit na wang yung kaluluwa. Namatay siya, okay? Pinutol ang isang paa niya dahil may diabetes siya. Kain pa rin siya ng kain ng ice cream, inom pa rin siya ng inom ng soft drinks. Sabi ko, sige, mamaya, kabila naman ang putol. Hindi ako nagkamali, kabila naman ang putol. Dalawa na. Kain pa rin siya ng kain. Grabe. At ang sagot niya kasi, mamamatay rin lang naman ako, kain ko na anong gusto ko. So, nasa sa inyo kung yun, ito rin yung gusto nyong katuwiran. Pero sa akin is, nag-a-advise ako, no, para maiwasan yung agarang pagkakamatay. So, to cut the story short, iwasan ang mga pagkain na hindi healthy. Marami tayong sakit na makukuha dito. So, ano nga ba ang pwede natin gawin para makontra natin ang pagkain ng hindi healthy? So, una-una, anong gawin natin? Mag-ehersisyo tayo. Exercise para isipin natin na matunaw naman yung kinain natin na ganito. Kasi, alam nyo, pag kumain tayo ng arroz, wala tayong exercise, di ba? Tutulog lang tayo o anumang gawain, talagang ito yung mangyayari sa atin. Ano pa? Mag-detox tayo para magpalitan yung pinakain natin. So, yun lamang po ang dapat natin gawin na maganda. So, yan lamang po muna sa ngayon, ha? Hanggang dito na lamang po. Para sa may mga katanungan, mag-comment lamang po kayo dyan at sigurado sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Healthy!